Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Bamban Tarlac Mayor Alice Goo kinasuhan na. Dating Pangulong si Rodrigo Duterte at Mayor Alice Goo, konektado nga ba at matagal nang magkakilala? Formal nang sinampahan ng mga reklamo sa Department of Justice si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo at 13 iba pang individual. Sinampahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Philippine National Police Criminal Investigation at Detection Group o CIDG si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo ng kasong non-bailable qualified human trafficking sa Department of Justice nitong araw ng Biyernes, June 21, 2024. Nahaharap din sa reklamo si PDAF scam convict na si Dennis Cunanan na representative ng ni-raid na Zone Yuan Technology sa Bamban. Habang nasa 13 individual pa na sangkot sa iligal na aktibidad ng Pugo ang nakatagdaring sampahan ng reklamo sa Department of Justice nitong araw ng Biyernes, June 21. Lumabas ang mga ebidensya dito tulad ng fact na siya ang nag-apply doon sa dating Pugo or Philippine Offshore Gaming Operations. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lesser company. Ani DOJ Undersecretary and Interagency Council Against Trafficking, Nicholas T. Kasama na rin ang ibang ebidensya dyan tulad ng pangalan niya na lumulutang sa masabi-sabing dokumento na nahanap sa Pugo Compound. Dagdag pa ni Nicholas T. Nauna nang itinanggi ni Mayor Alice Goo ang umano'y kaugnayan niya sa mga iligal na operasyon ng Pugo. Ang Department of Justice ay pinoproseso na ang Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO laban kay Mayor Alice Goo at iba pang individual na sinampahan ng reklamo kaugnay ng Pugo Hub sa Tarlac. Dahil na-file na ang kaso, pinoprocess na namin ang ILBO. Dadaan lang ito sa internal processes ng DOJ at hopefully by next week mapirmahan na ni Secretary ang ILBO. Ani Nicholas T. Kasama sa kinasuhan ay ang mga Chinese nationals na opisyales ng Zone Yuan Technology Incorporated, Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Baofu Corporation. Gayon din ang dating Director General ng Technology and Resource Center na si Dennis Cunanan. Itong kaso na na-file complaint pa lang ito. Dadaan pa ito sa proseso sa DOJ. Dadaan pa ito sa preliminary investigation kasama na si Mayor Goo na bibigyan ng pagkakataon na sabihin ang kanilang panig. Wala pa ito sa korte. Dadaan pa ito sa proseso at ayaw naming pangunahan ang mga prosecutors na independently magkukonduct ng preliminary investigations. Ani Nicholas T. Dahil sa mga kasalukuyang kinasasangkutan ng Pugo Hubs, sinabi ng PAOC na nakikipag-ugnayan sa kanila ang iba pang opisyal ng local government unit, lalo na sa Pampanga. Yung ibang kaso na pwede nating isampa laban sa ibang respondents ay pag-uukulan namin ng panahon para makalikom kami ng sapat na ebidensya sa mga kaso. PAOC Executive Director Gilbert Cruz said. Samantala, nagbigay ng pahayag ang kampo ni Bamban Mayor Alice Goo sa mga reklamong inihain sa DOJ nitong Biyernes patungkol sa alleged violation of RA 9208 or Anti-Trafficking in Person Act. Binibigyang diin ni Mayor Goo na kailangang suportahan ng matibay na ebidensya ang mga paratang sa kanya. Samantala, kumpirmado naman na si Mayor Alice Goo ay nagpunta sa bahay ni ex-President Rodrigo Duterte. Makikita at mapapansin sa ibinahaging bagong picture at video ni Senator Bongo kasama si Duterte na pareho ang mga picture frames na nakasabit sa dingding ng bahay ni Duterte at noong nagpa-picture sina Mayor Alice Goo kasama si Duterte. Kumalat sa social media ang isang larawan na nagpapakita ng suspendidong mayor ng Bamban na si Alice Goo kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang individual nitong mga nakaraang araw na humantong sa mga espekulasyon mula sa mga netizens sa kanilang posibleng koneksyon at kung paano nagkakilala sina Mayor Alice Goo at Duterte. Mas nakakuha ito ng atensyon matapos mag-post ng live stream si Senator Bongo sa kanyang Facebook noong Huwebes. Kasama ni Senator Bongo si Duterte sa kanyang tirahan sa Davao City.
Sa ibinahaging live video, gusto ni Senator Bongo na isang matagal ng aide ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na pawiin ang mga kumakalat na balitang patay na raw ang dating Pangulo. Hindi naman ito pinalampas ng mga sumusubaybay na netizens at mabilis na nagkomento patungkol sa live video ni Senator Bongo at Duterte na ang nasa kanilang background ay makikitang magkatulad o magkapareho ng nasa larawan ni na Duterte, Mayor Guo at iba pang individual. Hindi naman malinaw kung kailan kinunan ang larawan. Nagtaka pa nga ang isang netizen kung paano nabisita ni Mayor Alice Guo na dati ay isang hindi kilalang personalidad bago naganap ang kinasasangkutang kontrobersiya ngayon sa bahay ni Duterte na isang influential figure. Patunay lamang ito na tila matagal nang magkakilala sina Mayor Alice Guo at ex-President Rodrigo Duterte. Anong masasabi niyo dito? Please comment down below. Samantala, may nakakagulat na revelasyon ang vlogger na si Attorney Toto Cosing patungkol kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kayo na po ang humusga. Urgent itong ating tinatawag na vlogging ngayon. This is because what is involved here is life of a person who is identified to me a while ago, who was identified to me a while ago by my A1 informant as Lihai, a Chinese. Papatayin po siya ni Alice Guo, na dala na siya doon sa safe house nila doon sa Makati, at nag-text na ako sa PAOK officers. Text ako kay Winston John Casio, kay Sir Kidato, at saka kay General Gilbert Cruz na gawan lang ng paraan na ma-rescue yung si Lihai na nagkautang ng 700,000 pesos sa bingo. Natalo siya dyan kay Alice Guo at nakaschedule na po siya papatayin. So anytime now, kung hindi daw siya makabayad ng 700 at pinapatubos siya sa kamag-anak ni Lihai. So ngayon, ito po ang ating pinapakita. At ito po sa ngayon, wala pong pinakamahalaga sa ngayon ng mga vlog ko, kundi ngayong vlog ko, kasi dito po, this now involves the life or death of a person named Lihai, isang Chinese po, na nandoon na nilagay niya sa safe house sa Makati ni Alice Guo at papatayin na siya. At sana makapaggawa ng paraan na may rescue ng PAOK itong Chinese nito. So, I never expect, kasi ganito lang. Ngayong gabi lang po na ipadala sa akin ang informasyon, at hindi ko naman babanggitin kung sino, pero naipadala ko na rin ang informasyon na ito sa kay General Gilbert Cruz. Hoping gising sila ngayon at magawa ng paraan, at alam ko na marami silang hindi dinisko sa publiko na mga safe houses ni Alice Guo. At alam ko mga safe house niya dito sa Makati, ang isa dyan sa Burgos Street. So anyway, ito pala yung style nito ay isa patuloy pa rin kahit na sinasabi mo na na-raid. Yun po ay patuloy pa rin yung operation. Ito yung siguro yung tinutukoy ni Sir Winston John Casio na mga pakit-pakit, mga small scale na mga pogo. Lumipat-lipat, umuupa ng bahay at hinati-hati yung mga trabaho. So ito yung siguro mga tinatawag na mga parang small scale, sabihin natin small scale na mga pogo na mga tao dito nang galing din doon sa pogo na malaki bago ni-raid. At tandaan ninyo, yung pogo na malaki nung ni-raid ay nakabase sila sa search warrant na hawak nila na inisyu ng Branch 14 ng Malolos Regional Trial Court. Pero itong Malolos Regional Trial Court, bago pa makapasok ang PAOK kasama yung CIDG at mga staff, ay tinawagan na sila ng judge, ng tao ng judge sa RTC Branch 14, binabawi ang search warrant. At ang sinasabi ay may depekto, babawiin mo na. So, ibig sabihin, kahit na binawi niya,
ay nakapag-isip pa rin, matatalino kasi sila ni General Gilbert Cruz. Produkto ito ng Philippine National Police Academy. So, nakapag-isip sila ni Giancasio at saka ni Kidato na tao niya na kung anong gagawin. So, nakapag-apply sila kagad-agad ng application, ng search warrant sa ibang korte. This time, dito sila sa Branch 45 ng San Fernando City RTC. At nabigyan din sila kagad. Ang problema lang ay ang naabutan nila ay mga 187 katao na lamang. Noong umaga pa lang, alas 5 na madaling araw pa lang, na ipinresenta sa akin na CCTV, ay nilisan na, in-evacuate na ang mga malaking volume ng Chinese mula sa Pugo dyan sa Porac at dinala na sa Boracay. So ngayon, ang Boracay, pero Boracay yun. Ngayon may connection yung Porac na Pugo kaysa at saka sa Bamba na Pugo. Ngayon, itong sa Bamba na to, Pugo, ang mga tao dyan, iba-iba mga palang ginamit, pero sa kanila pa rin yan. At ito may isang Chinese na hindi nakabayad ng kautang na 700,000 sa bingo ay dinala na sa Makati Safe House. At every now, ante nila kung baka mapapatayin. Kaya nagnanawagan ako na matinding panawagan sa PAOK na gawan nyo na paraan na ma-rescue yung Chinese nito. At I hope na marinig ni Alice Go itong aking live sa ngayon. At alam niya na may bibisto na siya. At alam niya, baka mag-isip siya na hindi niya itutuloy kasi mas lalong malalala ang kaso niya kapag ginawa niya ito. So, siyempre, marinig din sana ng pamilya nitong ni Lihay ang sinasabi ko para magagawa din sila ng paraan kung paano gagawin. So anyway, nais ko lang din i-reveal sa inyo ayon sa aking A1 information na ang style na pagpapatay gumagamit ng mga Scout Rangers, ito si Alice Go. At ang ginagamit nila na baril para sa pagpatay ay yung mga paltik, yung mga walang yung mga, o di kaya hindi man paltik, original man, pero walang mga loose firearms, wala sa record ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ng PNP. At ang paborito nila pong gamitin, hinahanap nila yung mga baril na nagamit na sa mga anti-drug buy-bust operation. At ipinatong at least dyan mo makikita, kaya tinatawagan ko po yung Philippine National Police, i-check nyo po yung mga baril na nakuha ninyo sa mga buy-bust operation at sigurado ako baka nawala na yan at kinuha na binigay para gamitin na naman sa ibang operation. Kagaya nito, gagamitin ito kasi kanina mga alas 12 ng tanghali ay nagbigay ng impormasyon sa akin ang aking A1 informant na nagpapahanap sila ng baril na gagamitin. Ang tawag nila laruan. Ganap na laruan kasi may pagkagagamitan. So ito ngayon pong ating nakikita sa ngayon. So sa ngayon, mga kababayan ko, ipagdasal natin na makaligtas itong Chinese na ito. Kawawa naman siya. At ang kasalanan lamang niya ay nagiging sugapa siya sa sugal at umutang siya sa junket. May junket kasi diyan sa sa Pugo. So umutang siya, natalo siya, hindi makabayad. So sa ngayon ay pinapatubos siya. So kidnapping for ransom po ang nangyari sa kanya. Dinala siya, kinukulong siya muna doon sa safe house sa Makati. At pinapatubos sa mga kamag-anak. Kaya mga kamag-anak, kung narinig nyo ito, ang panawagan ko, makipag-coordinate na kayo sa PAOK at para mailigtas ang inyong kamag-anak. Ganun lamang po ang aking may tutulong dito sa ngayon. At very urgent po ang aking panawagan sa ngayon. At nais ko lang pala ibabalita sa inyo na sinampahan na ako kanina ni Senator Lito Lapid ng kaso sa National Bureau of Investigation. At ang kasong sinampa sa akin ay hindi ko alam kung ano, pero malamang libel, cyber libel. Pero bakit nagtataka ako at bakit niya sinampa dyan sa kaibigan niya na hepe ng Anti-Fraud Division ay chief ng Anti-Fraud Division, magrereklamo ako laban sa iyo kasi hindi mo na jurisdiction ng cyber libel. Ngayon, kung maaari, huwag mong tanggapin ang kasong yan kasi hindi mo jurisdiction yan. Una bes,
isusumbong kita sa bagong hepe ng NBI na si Judge Jaime Santiago. Sharpshooter pa naman yan. So ngayon, at ang nag-anunsyo pa naman si Judge Santiago na bilang hepe ng NBI, ang kanyang number 1 na priority ay ang cyber crimes. So ibig sabihin, titingnan niya ng isang top priority itong kasong sinampa sa akin ni Lito Lapid. Dapat sa Anti-Cybercrime Division o sa Cybercrime Division ng NBI yan babagsak, hindi sa anti-fraud. Ang fraud kasi yung mga estafa, klase-klase mga fraud, pero karamihan dyan estafa. So, pwede rin papasok dyan yung illegal recruitment kasi may elemento dyan panluloko yan. Pwede rin papasok dyan yung iba pa, yung mga scamming, mga syndicate, yung mga ginagawa ni Hector Pantoliana na may kaibigan din pala ni Alice Go. Sa susunod ko na isiwalat kung paano ang kanilang relasyon. So anyway, at ang concern ko lang ngayon sa panawagan itong may isalba sana itong Chinese na ito. So sa ngayon, ang aking masasabi bago ako alis sa nito, gusto kong bantayan ninyo, isisiwalat ko po siguro mga sa sunod na mga linggo ang kung sino ang mga senador, mga congressmen at mga pulis na kumukubra sa pogo ni Alice Go. So kasama na ang gobernador, kung sino ang gobernador na kumukubra sa pogo ni Alice Go. Okay, so sa sunod na natin yan na bibirahin. Pero sa ngayon lamang ay ang ating pag-usapan ay talagang ganito ang pangyari ito. Ngayon, dadako tayo kunti sa Purak. Dinidiin po ni Lito Lapid na hindi totoo na meron siyang lupa sa Pogo. Ang balita ko, yung aking, kung maalala nyo, ang aking sinabi sa aking vlog na may part ng lupa na ginamit sa Pogo Hub ay napunta rin yon kay Lito Lapid. At sinabi ko doon na binigay sa kanya ng kaibigan niya na negosyante na si Roberto Liwag or Pert Liwag Cruz. So ngayon, kung tinatanggi niya yan, ay binanggit ko naman ang kanyang pagtatanggi nung nakasunod na mga vlogging ko kasi nagpa-interview siya, napanood ko yung interview niya at sinabi niya na hindi totoo na meron siyang lupa doon sa Pogo Hub dyan sa Purak, Pampanga. At sinabi niya rin at nagsampa siya ng resolution sa Senate para imbestigahan at mapatunayan kung sino ang mga may hatag diyan sa likod ng kung sino ang mga tao sa likod sa Pogo sa Purak, Pampanga. So nais ko lang din bagitin, kahit ganun pa man ang mangyari, konektado po si Alice Go dyan. So ngayon, ang sigurado ko dyan ay yung Purak na Pampanga na Pogo ay hindi yan pupunta dyan at hindi mag-operate dyan kung hindi alam ni Mr. Bong Pineda na kilalang kilala po siya na waiting lord, kilalang kilala rin siya sa pagiging isabong at kilalang kilala rin siya sa ibang mga bagay. Sa STL, hawak niyang STL dyan sa Pampanga. Ang alam ko po yung STL na ginagawa nila dyan sa Pampanga ni Mr. Bong Pineda ay hindi mananalo ang mga tao dyan. Pero kung matumal na at wala nang tataya ng mga Kapampangan, ay bigla na lang may pinapanalo sila. Pero alam na nila kung paano papalabasin na numero na nakabase sa STL. Siyempre sila rin na magbubulan yan. So binubula lang ang tao. Kung ano lang numero gusto na ilalabas, yan pong ilalabas nila. Kaya po sa bansa natin dito ay hindi na talaga uunlad kung ganito lagi ang mga politiko natin. Kaya walang pinag-iba rin po yan na kinupo na lahat ng negosyo doon sa Catanduanes Province sa Bicol. Itong Bicolanong Inchik na si Philip Cua na Vice Governor ng Catanduanes at saka si Joseph Cua na Gobernador ng Catanduanes ay totoong Chinese sila, hindi sila Pilipino. Pinalusot din kagaya kay Alice Go. Kaya ang nangyari, nanalo pa sila na gobernador. Siyempre, control pa nila lahat ng negosyo dyan sa loob ng Catanduanes. Ngayon, binuhusan po do yan ng pera ng China. Alam mo naman ng China, sa base sa mga istorya na narinig ko sa isang vlogger na sa Singapore, taga Singapore, sinasabi niya na yung spy game nitong mga Chinese ay
matindi pa kaysa Mossad na spy. Sa Mossad kasi ang ginagawa nila, nagbabudget ng pera yung Israel para pang-budget sa mga spy na makukuha nila mula sa kalaban. So, ibig sabihin, ganun po ang sistema. Kaya malalim po ang spy network ng Israel. Ganun din ang ginagawa ng China. Kukuha. Kaya nga si Digong Duterte pa kanilang spy number 1 eh. So, ibig sabihin, hindi rin sila nagre-rely doon. Nagtanim din sila ng kanilang spy kagaya kay Alice Go. Marami pang iba. At lumalabas sa investigasyon ng House of Representatives na kagaya kay Willie Ong na nahuli sa droga, siya ay nagiging Filipino citizen at bumili pa siya ng mga lupa. Pero nang tiningnan ang basihan at bigyan pa siyang Philippine passport at ang binasihan ng pag-issue ng Philippine passport ay yung certification na nilabas ng Philippine Statistics Authority na nagsasabi siya ay late registered Filipino. Pero ang katotohanan ay hindi po siya Pilipino. So, ibig sabihin, marami po, pwede mo sabihin na 1 milyon na mga Chinese dito sa Pilipinas ay nagpanggap na mga Pilipino para makabili lamang ng lupang sa Pilipinas. Kasi po sa China, hindi ka makabili ng lupa. Ang pwede mo lang gagawin, kahit anong yaman mo sa China, ay uupahan mo ng 50 years ang lupa sa China. Pwede mo patayuan ng building, pero malamang ang building pinatayo mo, ibibigay mo na sa China, sa Chinese government yun. Ganun mangyari. Kaya ito, kinikwento ko ito, at babalik ako doon sa napaka-urgent na panawagan. I-rescue po, PAOK, nakikiusap po ako sa inyo, i-rescue nyo po yung Chinese na si Li Hai. Kasi papatayin na siya. Ganun sa Makati na po siya ngayon. Siya po ay natalo sa bingo at umutang siya sa junket ng Pugo at 700,000 po at pinapatubos siya sa kamag-anak. Kung hindi siya makabayad, sigurado po siya papatayin sa ngayon at sisimentuhin para wala na pong trace at hindi na malalaman kung saan siya. So, ganun po ang aking masasabi sa ngayon. Base po sa aking A1 informant, hindi ko sasabihin kung sino, pero sigurado na A1 ang kanyang informasyon binigay sa akin. Kasi pag pinangalanan ko siya, papatayin din siya. Ang sinabi sa akin, didiscuss natin mamaya, yung marami palang mga Chinese dyan sa Pugo, sa Bamban at Purak na sumusuway sa kanila na kanilang pinatay, sinimintuhan, dyan ginagawa sa, kung hindi Mariveles Bataan, doon nila ginagawa sa ikalawang safe house nila sa Makati City. Ang isang safe house nila matatagpuan sa Burgos Street. Ang marami pong mga Chinese na nawawala dyan sa Pugo sa Bamban at Pugo sa Purak. Yan, dyan kayo magtataka kung bakit iisa pala ang ginagalawan ng Pugo sa Tarlac at Pugo sa Purak. Maraming Chinese ang nawawala na hanggang ngayon kawawa ang kanilang pamilya na hindi na nila alam kung paano at kung saan ang kanilang mga anak na hindi na makakauwi ng China. Kasi wala na. Pinatay sila at sinimento. Ayon sa aking informante, sa sugo ni Alice Go, ay pinatay sila at sinimento. Doon ginawa ang pagpapatay sa pangalawang safe house dyan sa Makati City. Ang isang safe house nyo nandyan sa Burgos Street sa Makati. At meron din kayong safe house doon sa Mariveles. Grabe, akala nyo parang anghel itong mukha ni Alice Go. Pero sobrang satanas pala ito. Ay, nako. Sige, magagawan sila mga Marcos sa norte. Pero hindi naman ako maniniwala na dahil sa mulat na tayo ngayon, kumo Ilocano ka, hindi ibig sabihin maka-Marcos ka. Kumo ikaw Cebuano, maka-Duterte ka. Hindi na po lahat yun. Tayo ay mga Pilipino. Tandaan mo, Pilipino tayong lahat. Wala. Itabi mo yan. Isang tabi mo yun kung anong tribo meron tayo. Tayo lahat ay Pilipino. Huwag mo sabihin na ikaw Muslim, ikaw Kristiyano. Pilipino tayo lahat. Pagtulungan tayo. That's the only way. There is no other way for us to succeed in this Pearl of the Orient Seas. Ganun lang mo kasimple.
Alam mo, naawa ako sa bansa natin. Pag hindi ako sisigaw dito, walang makikinig. Kaya minsan kailangan natin sumigaw para may makikinig. Informasyon na nakakuha ko sa isang tao na malapit sa informasyon na nakikita, si Alice Go po ang nag-uutos para patayin. Siya rin po ang nag-utos para patayin si Gilbert Mejia Flores, na yung taong sinasabi na siyang nagrehistro ng late registration ni Alice Go doon sa Civil Registrar's Office. Kaya hindi po yon suicide ang kaso ni Gilbert Mejia Flores. Dinilitan po siya sa liig at kanyang mga kamay dito may mga sugat na malaki. Kaya mag-ingat tayo mga vlogger na bumabanat kay Alice Go, mag-ingat kayo. Magtago tayo, huwag tayo magpakita ng ano kasi killer itong si Alice Go. Tinatandaan nyo, killer ito. Makikita nyo anghel ang mukha pero killer. Marami na siyang pinatay. Uy, ito lang muna ay sasabihin ko, ha? Pagkatapos, ano ang mangyari dito? Kung ibig sabihin ang mangyari nito ay si Alice Go talaga dapat pagkakaingatan ninyo. At sa susunod isisiwalat ko sa inyo yung ibang ebidensya patungkol sa kanyang pagkatao. Kung paano siya napupunta rito at paano mo masasabi na talagang hindi siya Pilipina o Pilipino. Kaya ang magagawa natin para sa ating inang bayan ay i-boycott ang lahat ng produkto ng Pilipinas. Hindi Pilipinas, ng China. I-boycott ng lahat ng Pilipino ang lahat ng produkto ng mga China na pinapadala sa Pilipinas. Kahit anong mura man yan. That's the only way that we can be very effective. Ang isa sana maganda, kung ako si BBM, sasabihin ko, mag-declare ako, ang lahat ng utang ng Pilipinas sa China ay huwag natin nang bayaran muna hanggat hindi sila lalayas sa ating exclusive economic zone. Ganun sana gagawin natin. Kaya, mga kababayan, pagdasal nyo lang ako. Marami pa kayo makukuha sa akin. Ipagdasal nyo lang ako. At mabubuhay tayong matagal. At sana makarating tayo sa rurok ng tagumpay na ating inaasam-asam. Sa totoo lang, magiging maganda ang Pilipinas kung ako ang presidente. Sa totoo lang, ganun yan. Pinapako ko yan sa simento na sigurado ako kasi alam ko kung anong gagawin para paano umunlad ang Pilipinas. Ay, hanggang dyan lang muna. Basta sa akin sasabihin sa ngayon, ayon sa aking iwan informante, maraming mga Chinese na magugulo dyan sa Pugo na hindi na makakauwi kailanman sa kanilang bayan doon sa China. Bakit? Sinimento na sila at binaon kung saan man at hindi na sila makita kailanman at sila ay naglaho parang bula. Kaya ang gagawin sana dito ng Bureau of Immigration, alamin ninyo sa listahan ninyo yung mga Chinese na dumating sa Pilipinas at hindi na nag-apply ng visa extension at hindi na bumabalik. Wala kayong talaan kung bumalik o umalis sa Pilipinas. Sigurado po yan. Kawawa yung mga Chinese na yan. Pinapabayaan lamang sila ng China. Ang China naman na kanilang bansa ay nang-aagaw ng dagat. Kaya, never ako maniniwala sa China. Kung nag-agaw kayo ng dagat, talagang bawal yan sa UNCLOS, bawal din sa territorial rights natin yan kasi sovereignty rights nga yan, pero extension ng ating territorial rights yan kasi tayo lamang ang may karapatan na mag-harvest na kung ano makukuha natin na gas dyan, ano makukuha natin na isda riyan, kung ano pa mga mineral deposit na makukuha natin, lahat ng ating mapagkakitaan, makapagperahan dyan sa loob ng exclusive economic zone ay tayo lang Pilipinas ang may karapatan. Sa loob yan ng 200 nautical miles limit o di kaya 340 kilometers mula sa pinakapampang na pinakamalapit ng Puerto ng Palawan. Kaya magbilang ka 340 kilometers sa atin yan. Hindi lamang 12 nautical miles limit.
And we're still joined by Senator Sherwin Gatchalian. Senator, another expose. So in the interview that I had with Alice Go, she was claiming that her mother was their kasambahay. She claims to have never met her mother. I'm sure that you remember that from the Senate hearing, right? And she even claims that she wants to search for her mother. And you come up with this document, you found this document. How can that document prove that she is really that person in the document, a Chinese citizen who moved to the Philippines when she was 13? Karen, I'm absolutely convinced that Guo Huaping is Alice Guo. They're one and the same. And there are three reasons why I'm very convinced that they're one and the same. Number one, that child in the special investors resident visa, the big child, talagang hawig na hawig, kamukha ni Alice Guo. There's no doubt about that. Number two, in that application of the special investors residence visa, Wen Yilin was the applicant, and she indicated in her application that her dependent daughter is Guo Huaping, which is a child that is in that application form. It's very clear that Wen Yilin applied Guo Huaping as her dependent daughter. At the same time, she also indicated her address there, and the address is exactly the same address in Valenzuela. She indicated in her special investors resident visa that her address is in Valenzuela. Her business is in Valenzuela. And if you look at the incorporation papers of Wen Yilin, it's exactly the same address. So in other words, Wen Yilin in the incorporation papers and Wen Yilin in the special investors resident visa is one and the same. No? That puts them in the same boat. Third is the story. If you look at the story, the reason why Guo Huaping cannot narrate where was she born, who was the person who initiated the birth, where did she study, is because she didn't grow up here in the Philippines. She grew up in China. She came here in 2003 when she was 13 years old, and her everything before that was in China, and that brings in the late registration because she was not born here. Her father lied in the late registration. There are 4 birth certificates, Karen, that her father applied through late registration. 4 different children, 4 different kids. In those 4 different late registrations, she indicated Amelia Leal as the mother of those 4 individuals. So meaning, Amelia Leal, who is the kasambahay, nabuntis siya ng 4 na beses and gave birth to 4 of her father's children, which is impossible. No? Kasambahay, how can a kasambahay give birth to 4 of your children? And she also, and her father also indicated that they were married in 2 different dates, in 4 different birth certificates. Okay, so interesting ito, no? Unang-una, what was the name of the mother? Wen Yilin. Wen Yilin. Yes. Wen Yilin is, of course, a Chinese citizen who applied for for Alice Go, right? Yes. Okay. All right. But in the Senate, you and Senator Riza Ontiveros, you showed marriage certificates. And who was the father allegedly married to? Amelia? Angelito Guo. Yeah, sino ang asawang babae ulit? In the birth certificate, it's Amelia Leal. And that is not the same woman as Ken Yilin. Iba yun. No, it's not the same woman. So is Amelia Leal a Filipino? Amelia Leal is a figment of her imagination. There's no such person. Does not exist because the PSA certified that there is no birth certificate for Amelia Leal. Yeah. So Amelia Leal, for all intents and purposes, based on the document or based on the documents, is a figment of her imagination. There's no Amelia Leal. So is it right to say that, okay, that marriage certificate, when was that issued? In 20, anong nakalagay doon? I just remember the dates right now. But it was issued a long time ago. But interestingly, the 4 birth certificates
two have different marriage dates, Yeah. and other two has two different marriage dates. So that by alone, her father again lied, because how can you have two different marriage dates for the same person? And at the same time, the PSA also certified there's no marriage certificate between Angelito Go and Amelia Leal. Why do you think would they have to fake the marriage certificate, considering in 2003, when the Chinese mother supposedly appealed, no, or asked that, nag-apply for an investor visa? To be fair, binigyan naman ng gobyerno, right? Binigyan naman. Hindi naman dininay. So there's no need to fake that. And Alice Go only ran for mayor in, kailan ba, sir? 2022. Oo. So ang tanong ko, from the time of 2003 to 2022, why would the father have to fake their marriage certificate, the identity of Alice Go, considering she is licensed to do business in the Philippines anyway? Okay. Why would they do that? Okay, there are two answers to your questions, Karen. Number one is the late registration happened in 2005. Okay. And in order to make her a Filipino, you have to have both parents Filipinos. No? So, Angelito Go declared himself there as Filipino, but in his passport, it's supplied by the Bureau of Immigration, he is Chinese. And Amelia Leal, they declared her as Filipino, but we all know Amelia Leal is non-existent. So because of those declarations, Alice Go in that birth certificate became Filipino, and that birth certificate that was issued in 2005 became the basis for her to do business, incorporate companies in the Philippines, buy land, and eventually file for buy land. candidacy. Yes, okay, go on. eventually- Buy land. Yes, buy land, incorporate corporations, because the corporations like Baofu was incorporated to buy land. And at the same time, in 2022, I think this was an afterthought nilang from on their part, is to run for public office. So, okay. Ang tanong ko, the father, Angelito Go, who's clearly a Chinese citizen, was able to get documents and declare himself a Filipino citizen, which is not possible, right? But it happened. And Amelia Leal is completely fictitious. Why would the Philippine government give them papers to say they're Filipino without seeing them in person? That's where the problem comes in. That's why the Philippine Statistics Authority should go deeper and investigate this deeper. And I truly believe there's also syndicates operating in the Philippine Statistics Authority. The late registration process was created to enable our poor constituents, especially our indigenous peoples, to apply for a birth certificate. Mga IPs natin, they normally give birth in the mountains or somewhere really remote, and there's no one to certify that that person actually was born here in the Philippines. So the late registration was created and made it easy, made it accessible and easy for our constituents to apply for birth certificates. The problem is it was abused. It was abused because it was easy, and for foreigners to become Filipino, you don't have to undergo the naturalization process, which is costly. You have to get lawyers to make your paperwork. You also have to go through Congress if you want to do the legislative process. It's very difficult. But with late registration, all you need to do is supply the information and they will give you your birth certificate. Of course, there are supporting documents there, but in practice, a lot of those supporting documents are not being supplied. Another question is, when the Supreme Court, this is from the side of Alice Go's legal counsel, when the Supreme Court decided on Senator Grace Poe's case as a foundling, when her parents, she didn't know her parents, right? And you had some accusing her to be an American citizen. The Supreme Court essentially said she is Filipino, right?
So she was found in this church. It was established, given to the story essentially of how she got to Fernando Po Jr. and Susan Rosens. So the Supreme Court declared she is a Filipino, right? So the team of Alice Go is using that decision as a precedent for them. Because they say Alice Go, if she doesn't know her mother, is one similar case now with Senator Grace Poe. And number two, she only carries a Philippine passport. She doesn't carry a Chinese passport today, so one cannot prove she's a Chinese citizen. What are your thoughts, Senator? Karen, Guo Huaping and Senator Grace Poe's circumstances are two very different circumstances. Senator Grace Poe is a foundling. She doesn't know her mother and father. She was found in a church. Yeah. Guo Huaping has a father who is a Chinese. Yeah. And the father faked her birth certificate. And that can be proven easily because of that inconsistency in the birth certificate. At the same time, Wen Yilin applied in the BOI and declared Guo Huaping as her dependent daughter. Yeah. So, in other words, we can trace the mother in this particular case. It's just they lied in the birth certificate and they created that story of kasambahay. Yes. So these are two very distinct and different circumstances. That's why all of this evidence that we gathered, all of these pieces of evidence that we gathered, should be used by the Office of the Solicitor General in their filing of a quo warranto case, because these are very important pieces of evidence and very substantial for that matter. Yeah. And more urgent than that is the COMELEC said that if she files her candidacy as Bamban mayor, there are only 50,000 voters in Bamban, so most likely she'd win again, right, without a strong opponent, is they have to accept her candidacy. Correct. But I hope someone in Bamban, at least one out of that 50,000, will file a case to challenge her citizenship. Yeah. Because it's true that COMELEC is ministerial in the receiving of the certificate of candidacy, but the COMELEC will be triggered to investigate if someone from Bamban, a registered voter, will challenge her citizenship. And I'm sure there will be. I'm sure opponents will be running against her, and typically the opponents are the one who will challenge her citizenship. So aside from the OSG, someone from Bamban will probably challenge her citizenship. Okay, Senator, there's a good question here. What about a genetic test? Yeah. I've never taken this, but apparently some people have. It says here that it even reveals if you're 1% German, 2% Norwegian. Lalabas daw yun. So, is that possible to demand, order Alice Go to take such to see if there's Filipino blood in her? That's why I challenge her and Wen Yilin to take the DNA test. Yeah. A DNA test, it's already proven. It's a legal document. It's been used in a lot of adoption cases. Oh. And it's a legal document that they can take. And all of these accusations will disappear if they take that DNA test to prove or disprove whether Wen Yilin is her mother or not. And I believe Wen Yilin is her mother. And to disprove all of us, but we don't even know that DNA test. But we don't even know if Wen Yilin is still alive. Wen Yilin, based on the information we got from the Bureau of Immigration, Wen Yilin and Guo Jiangjong already returned to China. They're not Filipino citizens. They have no obligation to stay here. So they went back to China. Probably pinapalamig yung situation, and that's why we don't have any means of compelling them to take the DNA test. That's why it's a challenge. It's a challenge for her because she's disproving all of our statements. But if it's not a DNA test, is there another test? Apparently, there is. That's what they're saying. That just shows what nationality you may have in your bloodstream. Correct. I think there is, someone told me about that test, but I'm not sure whether it's legal. It tells me your ethnicity, but I'm not sure if it holds in court. Unlike a paternity or maternity DNA test that will hold in court.
Oo. So I think one thing clear, there are two issues here, no? This is for our viewers. Number one, if she isn't a Filipino citizen, then she should not have been qualified to run for public office, right? Correct. That's It's correct. quite clear you have to be a Filipino citizen. And to be a Filipino citizen, your mother has to be Filipino. Is it your mother or your father too? Or it has to be your mother? Either one. Either one. Yeah, Okay. either one. So that's why the kasambahay explanation, her Yes. version comes out. Okay, Correct, na correct. kasambahay nanay ko, Pilipina siya. That's one. Number two, Senator, the bigger issue of pogos. Number one, some have said it's possible that she's really a result of pogo politics. If there's narco politics, she's one of pogo politics. Pogo business owners funded her. They want a friendly mayor. They want a mayor that supports Pogo, right? So let's talk about Pogo already as the fact that it's illegal in the Philippines. Well, Karen, this is the reason why we expanded the investigation to include the nationality of Alice Go or Go Huamping, because if you look at the entire picture, we believe, and there's strong evidence, that money laundering is happening already here in the Philippines through the Pogos. No. And on a later date in the hearing, we'll show that in this Banban case, there's big sums of money coming in, untraced through our banking system, untraced by the government, and cannot be detected by government. And we have evidence to prove that. Really? And the reason why we expanded the nationality issue is because if you're a Filipino and you're getting untraced money, you can buy land, you can incorporate companies. Yes. As Filipino, you can become a legitimate business, but your cash flow is coming from legitimate sources. But since you're a Filipino, you can have a Filipino passport, you can buy land, you can transact with anyone here in the Philippines. So it's connected. That's why we had to expand it, because now, aside from Guo Huaping, other criminal syndicates of other nationalities are now going through that late registration route to become Filipino and buy land. Maybe not for Pogo purposes, maybe for other purposes. And we are starting to hear many stories, for example, in Cagayan, wherein Chinese nationalities are buying land, and people are questioning, how can they buy land? And I think this is the weakest link, or this is the gap in our system. Okay, a question here. What's next for Alice Go if it's true that non-bailable cases will be filed against her? Is there already one? Because, go on. Well, I heard over the news that PAOK is already preparing cases against her in the context of human trafficking and the Pogo crimes. But the other case here is the Quo Warranto case being prepared by the Office of the Solicitor General. Those are the two main cases that she will be facing in the next few probably months. But more importantly is the Quo Warranto case, because that will send a signal to those who are thinking of abusing the late registration process and eventually running for public office. Okay, all right. Now, clearly, you've done a lot of legwork on this. You've exposed a lot. But Nico Bawa, one of our senior correspondents in ABS-CBN, has a good question for you. Can the Senate coordinate with the Chinese embassy and actually check her identity? Because the Chinese embassy can do that by verifying biometric records. Has the Senate thought of doing that? That's a very good question. The committee is already doing that. In fact, we sent letter to the committee to already initiate proceedings coordinating with the Chinese embassy. I understand there are protocols that we have to go through the Department of Foreign Affairs. We cannot go straight to the Chinese embassy because of these protocols, but we are coordinating and getting relevant information. Because at the end of the day, Senator, do you believe that China can identify her? I believe so, because we also have records that between 2008 and 2011, Alice Go and Go Huaping
flew to China using different passports. Alice Guo used passports? two passports. Two passports. We have records to show. Alice Guo used her Philippine passport. Guo Huaping used her Chinese passport. In that time frame, she was flying in and out of the country using two different passports. After 2011, she already used her Philippine passports. So we have records to show that. Oo. But then in using from 2008 to 2011, tama to, no? 2008, you're saying she'll fly to China, first Filipino passport, babalik siya using her Chinese passport or not necessarily? Not necessarily. Not necessarily. Filipino, next trip, Chinese. China. Yeah, tama. Okay. But if you remember, if you look at the time frame, she got her birth certificate in 2005. And I believe she got her passport in 2006, 2007. So she had a Filipino passport as in around 2007. So, and at the same time, we saw that Guo Huaping was also flying using a Chinese passport. Yeah. So our theory there, or our analysis, she was flying in and out of the Philippines using two passports. Yeah. All right. Okay, well, when is the next hearing, Senator? I know you're on recess. Am I correct? Yeah. The committee. You'll be back already after the SONA. Yeah, we'll be back, but committee work still goes on. So the next committee hearing will be June 25, and we'll have two topics. One, continuation on the Bamban issue, and then number two, will also expand the investigation on the Porac Pogo Hub. Okay. Two more questions for you. Just quickly, we're hitting 9 o'clock, but one, do you believe Alice Guo should be deported? Yes, she should. Okay. She's not Filipino. If you're not Filipino, you need a visa, a Philippine visa to stay in the country. But since her special investors resident visa was already canceled in 2011, she no longer holds any visa to stay in the country. Okay, and what about her Philippine passport? Pag ipakita niya, would you say then that's fake? Tama ka doon. It should be revoked as well, because her birth certificate is fake. Her father supplied fake information. Therefore, the basis to issue the passport has disappeared. There's no more basis to talk about. So that should be canceled as well. Okay, here's another quick one, because Pogo we can talk about at length in another program. But Bamban is 7.5 hectares, right? I don't know how many, more than 20 buildings, I'm presuming, are there, right? There were two Pogo companies there, Wang Sheng and Zunyuan. And then Porac is, I think, 10 hectares, if my memory serves me right. 46 buildings. Senator, what should we do with the structures, these buildings? In the law, government can seize the buildings and take control of the buildings. I know that in the Banban site, the government has already took control of the building. And this is for the purpose of preserving evidence and also filing cases. In the same manner, government will take over the Porac Pogo Hub. So again, in the spirit of preserving evidence. Oh, but what about classrooms? Naisip mo ba yun? May nagsabi. That's a good point. That's a very good point, because transform it to classrooms. Yung mga kausap ko ng real estate companies, ang first reaction nila, sayang naman, sana magamit yan in productive means. No? That's sayang talaga. In the Banban Pogo Hub, 6.1 billion has been pumped in that facility. So that's the amount of money that went in, and that's the type of buildings that were put up. And you're absolutely correct that we should think about putting it into good use. All right. On that note, as always, thank you, Senator Sherwin Gatchalian. Thank you. Ay, hindi naman lingid sa ating kalaman na si Senador Gatchalian ay aktibong nagsusulong na once and for all ay ipagbawal na itong Pogo sa bansa. Ano na po ang development sa krusada nyo, Senador Gatchalian, sir? Tuloy-tuloy yung paglaban natin dito sa mga Pogo, at makikita natin yung nangyari sa Porac ay karumal-dumal at napaka-violente. Hindi lang human trafficking, scamming, pati torture at prostitution ay naroon na rin. At nakita natin hanggang doon sa pag-rescue at pagsalakay ng PAOK sa Porac
meron pang mga nakakulong, meron pang nakaposas, meron pang nakakulong sa isang lugar na walang ilaw at bintana. Kaya makikita natin ganyang klaseng tao, ganyang klaseng mga kriminal ang ipinasok ng Pogo dito sa ating bansa. Okay. Correct me if I'm wrong, Senador Gatchalian. Ang inyo pong kampanya ay ipagbawal ang Pogo, whether illegal or legal. Tama po ba ako, Senador? Wala mo kasing legal at illegal na Pogo dahil ang Pogo kumukuha ng taya sa China na illegal. So, pinakukunan niya ng kita ay illegal dahil tawag sa China ang sugal. At pangalawa, nagagamit itong mga may lisensya na ginagamit itong mga lisensya ng Pogo para makapasok dito yung mga sindikato na galing sa ibang bansa. At nakita na natin yan sa maraming beses na yung mga empleyado nila nagtatrabaho sa isang Pogo at pupunta lang sa isang Pogo. At makikita natin na itong lisensya ang nagpupukas ng pintuan o nagbibigay daan sa mga sindikato para makapasok dito sa ating bansa. Ang apprehension kasi, Senador Gatchalian, ng katulad ng Department of Labor and Employment, pagka ipinasara daw itong mga legal na Pogo, marami tayong mga kababayan ang mawawala ng trabaho. Sa 20,000 20,000 daw po. Nakita ko yung test itong datos, no? Sa totoo lang, yung trabaho klinilikha nitong Pogo, hindi naman para sa mga kababayan natin, para sa mga dayuhan. Makikita natin sa mga mata natin ang daming dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo. Mga Chinese, Malaysian, Vietnamese. At karamihan ng mga nagtatrabaho dito ay mga dayuhan. Kaya hindi lumilikha ng trabaho para sa ating mga kababayan nitong Pogo. Ang trabahong linilikha nito ay para sa mga dayuhan. Ngayon, yung mga nagtatrabaho ng mga kababayan natin doon, hindi natin pababayaan yan. Ang ekonomiya natin lumalabo. Makikita naman natin yan. Pinagmamalaki natin, ang daming negosyo pumapasok dito. Ako sigurado ako makakakuha sila ng disente at ligtas na trabaho. Dahil sa magtatrabaho sila sa mga Pogo na ang mga bossing nila, mga criminal syndicates. Si Sir El? Senator Win, napuntahan po natin itong of course napakatagal na po, mahaba-haba na po ang itinakbo ng hearing, yung investigation po dito kay Mayor Alice Guo at marami din po siyang sinasabi, bagamat nasagot yun na po yung iba na sinabi niya na dapat ang nag-akusa sa kanya ang magpatunay na siya nga ay isang Chinese. Kumusta na po ang investigation natin ngayon sa kaso nitong si Mayor Alice Guo, lalo na po dun sa ating pong pag-question sa kanya pong pagkatao, yung kanya pong kung siya ba talaga ay totoong Pilipino o siya ba ay Chinese? In short, natukoy na po ba natin na Mr. Senator kung ano talaga ang tunay na identity nitong controversial na alkalde ng Banban Tarlac? Klarong-klaro na siya ay si Guo Huaping. Yung nakuha nating impormasyon galing sa BOI, sa Board of Investment at sa Bureau of Immigration na lumalabas ang totoong pangalan ni Alice Guo ay Guo Huaping. At siya ay isang Chinese citizen na mayroong Chinese passport. At makikita natin na siya ay dumating dito noong 2003. Nag-apply siya ng Special Investors Resident Visa. At makikita natin doon sa dokumento na ang nanay niya ay Chinese rin na si Lin Wenyi. So, after dito sa mga dokumentong to, klarong-klaro na nanay niya Chinese. At inamin niya rin, tatay niya Chinese. So, ang ibig sabihin siya ay isang Chinese. Ngayon, naging Pilipino lang siya dahil nagsinungaling yung tatay niya sa late registration. Klaro rin yun. Kung iisa-isahin natin yung informasyon doon, makikita natin na nagsinungaling siya at mali-mali yung mga binigay na informasyon. At yun rin ang naging butas. At aminado naman ng ating pamalaan ng PSA, ang Philippine Statistics Authority, na naging butas itong late registration para sa mga taong gusto maging Pilipino at ayaw dumaan sa tamang proseso. Senator Win, for sure nakita nyo na po ito, no? Yung nagte-trending po sa Facebook ngayon na binabati po siya mga throwback pictures way back 2018 pa ito. August 31 siya binabati na birthday. Di ba po ang declaration niya ay July 12 ang birthday niya?
tama ka doon. Kunin ko lang yung pangalan nitong tao ay Mirna. Ito lang. Tingnan ko lang. Naka-blur pala yung ating document dito. Pero certain year na yung pangalan Nagpadala sa akin ay si may nagpadala rin ng screenshot na isang ginang, ang pangalan ay Mirna Masiklat. Na pinabati siya ng happy birthday sa ang date ay August 31. Opo. Tignan ko lang yung exact date. August 31 dahil doon sa si Guo Huaping, ang kanyang birthday ay August 31, 1990. So, in other words, itong si Mirna, kilala siya at kilala yung kanyang totoong birthday. Siguro close sila na nasabi siguro ni Guo Huaping yung totoong birthday niya dito sa taong to. At mula sa pool, binabati na siya ng August 31. Hindi doon sa birthday niya sa kanyang peking birth certificate. Oo nga po, kasi tawag nga sa kanya ay Pretty Pig. May mga caption sa post. Very close sila. So, siguro, ewan ko kung anong relasyon nila. But makikita natin dyan ay very close sila. At alam nitong taong ito, yung totoong birthday ni Guo Huaping. Okay, Mr. Senator, granted for the sake of argument na talagang itong si Mayor Guo ay hindi Pinoy at isang Chinese citizen. Ano magiging epekto o repercussion nito? Siya ba ay pwedeng ipa-report or mawawalan ba ng visa yung kanyang pagkapanalo bilang alkalde ng Bamban-Tarlac, Mr. Senator? Ang proseso nito ay ang Solgen magpa-file ng warrant of case. Sigurado ako na ipapa-invalidate nila yung birth certificate. Kapag nawala na yung birth certificate niya, hindi na siya magiging Pilipino. Dahil ang kanyang pinagbabasehan na siya ay Pilipino ay yung kanyang birth certificate. Pero kung yung birth certificate niya ay nadeklarang invalid o peke, hindi na siya magiging Pilipino. At sunod-sunod na yan. Yung passport niya ay may re-revoke. Yung kanyang certificate of candidacy magre-revoke dahil hindi siya Pilipino. At pag na-revoke yung certificate of candidacy niya, matatanggal na siya sa pwesto. Okay. Yun, Pero pero time is of the essence, no? Dahil ang filing of candidacy is October. Tama. Buwan na lang yan. So, alam natin, itong mga ganitong warrant of case, matagal din to. So, kailangan nga ma-file na ito para makapag-desisyon na ang korte. At kasi kung hindi, makakapag-file pa siya ng Oktubre. Kung umabot pa yung kaso hanggang sa susunod na taon na Mayo, ang manalo pa siya. No? So, importante na ma-file na ito para ma-disqualify na siya sa pagtakbo bilang isang lingkod bayan. Kasi pwede kang pag-file, pwede kang mag-congressman. Tama. No? Hanggat walang final decision hanggang sa Korte Suprema, di po ba, Mr. Senator? Kaya yan ang delikado. At pag ina-analyze ko nga itong sitwasyon, talagang naisahan tayo. No, na ang isang peking Pilipino nakatakbo at nanalo. At kung hindi pa nga kung hindi pa sinalakay at na-raid itong Pogo Hub sa Bamban, tingin ko tuloy-tuloy na yan. Baka hanggang senador, pwede pa. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.